So, sa limang pagkakataon po pag-aaralan natin yung A Better Christmas with a Better Gift. Alam naman po natin ang pinaka-better gift na natin ay si Jesus lamang. Tama po ba? Si Jesus po ang pinaka-sentro ng Pasko. Siya po yung regalo ng ating Panginoon. So, bibigyan lang natin ng pamagat yung word na Jesus. And every morning and the last night natin sa 24, bubuhay natin yung G-E-S-U-N-S. Bibigyan po natin ng kahulugan yon. Jesus is the better gift of God. So, yung letter J tayo for this morning, yung letter J. So, dito sa Romans chapter 3, verses 21 to 26, babasahin ko po ito at magbibigay po ito ng kaunawaan sa atin kung bakit si Jesus ang dakilang regalo buhat sa ating Panginoon. Sabi dito, ngunit ngayon nahayag na kung paano pinawalang sala ng Diyos ang tao, hindi sa pamamagitan ng kautusan. Ang kautusan ng mga propeta mismo ang nagpapatuturo tungkol dito. Pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Jesucristo. At sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya, maging Hudyo man o hindi, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakabot sa kalatian ng Diyos. Ngunit dahil sa Kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na siyang nagpalaya sa kanila. Siya ay inalay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng Kanyang dugo, mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan na siya'y matuwid noong pang-unang panahon. Nagtimpi siya at ipinagpaumanin niya ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon, tuwiran na ipinakita ng Diyos na siya'y matuwid at siya'y magpapawalang sala sa lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo Jesus. So, ang first letter in Jesus is J is refers for justifications. Sa pagkakadako po ng ating Panginoong Kristo dito sa lupa, isa lang po ang kanyang daladala din. Yung mapawalang sala tayo sa pamamagitan ng Kristo. So, we are justified because Christ is come on earth. So, napakalinaw po nung sinasabi na ang Pasko pala, hindi lang tungkol sa mga regalo, hindi lang tungkol sa anumang mga bagay, kundi ito pala yung kapamaraanan ng Diyos para ma-justify tayo. Yung justifications, kaya nga sabi dito sa binasa ko, justification is God's gracious, the legal act of declaring the sinners to righteousness. So napakahalaga no, sinasabi na dahil sa biyaya ng Diyos, yung legal na aksyon na deklara yung mga makasalanan na na-justify dahil sa ating Panginoong Jesucristo. So yun yung kalaliman ng Pasko na dapat natin maunawaan. Buti na lang isinilang ang berbo para ang katulad natin ay ma-justify dahil sa pamamagitan ni Christ. Sabi pa niya dito, not because of their works, but through the faith in Jesus Christ, who atoned for the sin. So napakaganda no, ito pala, yung pagkakadamo ni Kristo, iaalay yung kanyang buhay. At ang sabi nga sa nabasa natin kanina, we are justified that because our faith in Jesus Christ. So napakahalaga po noon na, wow, kaya pala tayo nagdidiwang ng Kapaskuhan, kaya pala tayo nagsa-celebrate nito, dahil sa pamamagitan ng bugtong na anak na yan, sa pamamagitan ni Jesus, ang sabi dito, we are full of people right through our faith in Jesus Christ. Pag sinabing, people right through our faith, na-justify tayo, naging matuwid tayo, dahil doon kay Jesucristo. So napakalinaw po nun na dapat nating maunawaan. Sabi pa dito, granting to forgiveness and imputing His righteousness to the believers is resulting a new forgiving stated the people with the peace of God. So yun kaya pala ang sabi din sa Isaias, siya ay magiging prinsipe ng kapayapaan. So ibig sabihin, sa pagdako pala ni Kristo sa buhay natin, tayo ay na-justify, tayo ay pinatawad at naranasan daw natin yung kapayapaan. Kaya yung Pasko, pag pinagdidiwang, hindi po kaguluhan, hindi lasing, hindi nalulubog sa utang, hindi aksidente, kundi itinutuwid tayo sa pamamagitan nito.
Kaya nga, bagamat minsan pinanganak si Jesus sa panahong iyon, hindi man exactly December, pero ang pinakamahalaga sa atin, ipinanganak si Jesus para ma-justify tayo. Kaya nga napapansin nyo, ang Pasko ay kapayapaan, ang Pasko, pagpapatawaran. Kaya nga napapansin natin, pag tayo ay medyo nasa city, o kaya malapit tayo sa hospital, pagdating ng mga Pasko, in the middle of the night of Christmas, yung iba dinadala sa hospital kasi na-aksidente. Hindi dinesign ng God ang Pasko para magkaroon ng ganung mga pangyayari. I-design ng Panginoon ang Pasko to celebrate with a peace, with a grateful heart. Ibig sabihin, with thanksgiving, with a joy, yun yung ipinapakita ng Kapaskuhan. Lalo tigit, nakita natin na pangalan ni Jesus ay siyang magliligtas, ay siyang magja-justify sa atin upang sa ganon, magkaroon muli tayo ng connection sa ating Panginoon. So, result of justification, number one, we have a peace with God. So, magkakaroon na tayo ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesus. Yun po yung napakalaga. Pangalawa, justification is the way we have a personal access to God. Kung hindi po ibinigay si Jesus, hindi po tayo magkakaroon ng access muli sa ating Panginoon. So yun ang napakahalaga ng Kapaskuhan. It's not all about the giving of the gifts o the menu, yung mga ihahanda natin sa Noche Buena. Ito po itong tungkol sa kabutihang dulot ng ating Panginoon sa Kristo na dala ng Kapaskuhan. Kaya mga kapatid, napakahalaga po nun na ang pangalan Jesus in the way to justify us. Yung napakasarap isipin, kaya tayo nagse-celebrate dahil tayo pinawalang sala sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So yun yung Pasko. Pasko ng pagpapalaya sa ating mga kasalanan. Kaya isipin natin mabuti, no? Is that to say na pagdating ng 24 o kaya hanggang 25 ng umaga, halik na sana buong pamilya nagsasaya, halik na sana buong pamilya sumusimba, umaawit ng papuri sa Lord. Nagkakanya-kanya. Napapansin ninyo? Pero the spirit of the Christmas is unite us with love. Yun ang gusto niyang makita kasi pinawalang sala tayo ng Diyos at bunga yun ang pag-ibig niya sa atin at yung po ay si Yesu Cristo. Kaya sinasabi natin dito, ang resulta ng justifications, meron tayong kapayapaan with the Lord, meron tayong access to God through our Lord Jesus Christ. And thirdly, we have a proper sense of the God's glory. Yun ang kagandahan. Kaya pala, dapat talaga maituwid ang ating pananaw pagdating sa Christmas eh. Dapat maituwid ito. Tulad ng mga bata, pag tinanong mo sino magre-regalo sa'yo, si Santa Claus. Ano naman kinalaman ni Santa Claus sa Pasko? Nawawala po yung sentro ng Kapaskuhan. Nag-twist po. Nalalayo. Yung mga anak natin, tinuturuan natin na mamasko. Tama po yun. Pero dapat nilang maunawaan, kaya mayroong pagbibigayan dahil mayroong isang Kristo na ibinigay para sa ating lahat. So yun po, that is our proper sense of the God's glory. At yun yung resulta ng justification sa bawat isa sa atin. Kaya tandaan natin, sabi nga niya dito, pinawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Kristo. Pag ito nilaliman natin ng konti, pinawalang sala, isipin ninyo, yung Kapaskuhan ay pagbibigay kalayaan, pagbibigay kasiyahan. Pag nabasa natin yung Lucas chapter 2 verses 15 to 20, binasa natin doon kung paano minausap ng mga anghel, itong mga pastol. At ang sinabi dito ay pinagpala kayo sapagkat isisilang mula sa lahi ni David ang isang bata na magdudulot ng kaligtasan na may dalang mabuting balita. Kaya isipin nyo mabuti. Halimbawa, Kapaskuhan, okay lang maghanda, basta hindi utang. Hindi yung nakita mo, maraming handa yung kapitbahay mo, gagaya tayo. So, mapapakain natin ng isang araw, dalawang araw yung kapitbahay, pero magbabayad ka ng 6 na buwan dahil sa utang. Hindi po gusto ng Panginoon yun. Ang Pasko po, we are giving to us a peaceful celebrating. Kaya nga, si Jesus ipinanganak doon sa Sabsapan.
that requires of simplicity in humility. So yun po yung Kapaskuhan. Kaya nga dito, yung justification, pag kinunik din natin dito, magpakumbaba tayo sa Lord. Dahil pinawalang sala tayo sa pamamagitan ni Jesus. We are justified by our Lord Jesus Christ. At yun yung dulot ng Pasko na dapat natin maunawaan. So isa pa, sabi niya in 24, but the free gift from God's grace is all put right with the Him Christ who has set them free. So ganda yung kalaliman pa ng justification, pinawalang sala, pinalayak tayo. Kaya nga siguro kapag nag-aaral tayo ng mga aralin ito, isa lang yung ipinapakita ng Lord. Pinapalaya tayo sa lumang tradisyon at paraan natin ng selebrasyon ng Kapaskuhan. Kasi pag nabalikan natin yung Lucas, doon after nung marinig ng mga shepherd ang mabuting balitang dulot ni Kristo, pagkatapos silang bisitahin itong ating Panginoong Jesus, lumabas sila at nagpupuri. Nagpapasalamat at sobrang kagalakan. They continue to proclaim the gospel. Kasi kinakailangan maunawaan ko ng sangkatauhan. Okay yung selebrasyon natin, hindi natin babaguhin, hindi natin gigibain ang tradisyon ng Pilipino pagdating sa Pasko, pero itatama lang po natin yung purpose dito. We have a proper sense for the God's glory, lalo tigit ang pag-uusapan po natin ay yung Kapaskuhan. Kaya sinasabi niya dito, God's offer Himself that by blood it should be become a mist with the people which sins are forgiven through their faith in Him. So napakalinaw doon na yung dugo ni Kristo ang pinakamahalaga doon na nabugo para sa ating lahat. Kasi nga, lagi ko sinasabi, aanin natin ang Pasko ng pagkakasilang kung wala naman tayong selebrasyon ng Pasko ng pagkabuhay. Kasi ang katuparan ng lahat ng bagay na yon, nung si Jesus ay namatay, sa ikatlong araw, nabuhay siyang muli. Yun yung katuparan. Hindi lang basta sineselebrate yung Pasko ng pagkakasilang, maging yung Pasko ng pagkabuhay. Kaya nga, kung mahalaga at mainay ang Kapaskuhan, mas pag-inayin din po natin yung Pasko ng pagkabuhay sa bilang isang Kristiyano. So number 4, the result of justification, we understand the purpose of every situation. Yun ang kagandahan pa, na makikita natin at maunawaan natin kung ano talaga yung purpose nitong paglilingkod o yung pag-celebration natin ito. Ano ba talaga ang ating celebration sa Kapaskuhan ito? Bakit ba tayo nagsasabi ng Christmas lantern? Bakit tayo nangangaroling? Bakit tayo may simbang madaling araw? Bakit tayo may pagpupuri? Dahil yun po mismo ang ginawa ng mga unang nag-witness noong unang Pasko. Nagpuri sila at nagpasalamat sa ating Panginoon at nagdiwang sila. And the purpose of that is proclaiming the good news. We need to proclaim the good news. Kaya nga, sabi nga natin, hindi dapat tayo manahimik pagpatangkol sa Kapaskuhan. Hindi natin sinasabi na tayo makiayon, pero baguhin natin ang purposes ng ating pagsiselebrasyon patungkol sa Kapaskuhan. Sabi ng verse 26, bakit? Bakit tayo na-justify? Binabanggit niya dito, and God offered themselves by the blood and should be become a means by which people sin are forgiven through their faith for Him. And God did not, in order to demonstrate the righteousness in the past or the patience to overlook the people's sin, but at the present time He deals with the sins in order to demonstrate His righteousness in the way of God, show that Himself is righteousness, that the put right everyone who believe in Jesus Christ. Yun naman ang pinakamaganda doon. Ipinakita ng Panginoon ang kanyang katwiran, ipinaranas ng Diyos ang kanyang kabanalan, at ipinaranas ng Panginoon yung kanyang pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo. So ang Christmas po ay nagtatatak sa atin na tayo ay justify. And the third and the last result of justification, God pour His love into our heart.
Kaya nga pala yung kanta ni Jose Marichan, The Christmas in Our Heart. So dapat nasa puso, hindi dun sa bisyo na kinahumalingan ng mundo. So tandaan niyo mamaya, sa mga ilang araw, maingay na yung mga motor nila. Yung bang itinuro ng Bible patungkol sa Pasko? Yung ba itinuro ng Bible, magpaingay tayo ng motor? Ang gustong maging ingay ng Panginoon sa mga pagkakataon nito, i-proclaim po yung magandang balita na dulot ni Jesus sa atin. At to become justified through our faith in Jesus Christ. Hindi yun maganda yung nag-aaway, nagkakagulo, nagre-reklamo yung kapitbahay sa ginagawa natin pagsaselebrasyon ng Pasko. Makikita niyo sa post sa mga Facebook, malayo pa ang bagong taon, ang ingay na ng mga motor. Ay kung ako lang, dapat talaga ulihin. Kasi malayo talaga sa plano ng Diyos pagpatungkol sa Kapaskuhan. Pwede nating harapin ng may ingay na umaawit ng papuri. Kasi minsan pasikatan lang Yung iba naman, todo din yung pagsasabi ng Christmas light na parang, sobra na atang liwanag ng tahanan. Pero okay yun. As long as the purpose of that things is to praise our Lord. Yun yung pinakamaganda, yung sinasabi ko, the proper sense of the God's glory. Maghahanda tayo ng madami, okay yun. Dahil naunawaan natin ang Paskong ito, ay dapat mag-celebrate. Dahil ito yung kapamaraanan ng Diyos para ipakita yung kanyang pagmamahal sa atin. So maganda po yun. Bakit ka magre-regalo? Bakit ka nagbibigay sa mga bata, sa mga tao? Dahil alam mo, una tayong naregalumaan ng bagay na hindi kayang tumbasan na ibibigay natin sa kapwa natin. At yun po yung buhay na walang hanggan. Yun po yung kahalagaan. Kaya nga sabi dito, yung pananampalataya natin sa Lord at pagkakaunawa natin, siyang magtutulak sa atin para itama natin ang ating pananaw pagdating doon sa Kapaskuhan. Ang Kapaskuhan po, number 1, kapayapaan. Tandaan po natin yan. Ano yung kapayapaan? Ikaw na nailigtas, ikaw na na-justify, ikaw ngayon ay mayroong kagalakan. Yung kagalakan na yan ay hindi magdudulot ng anumang sakit, anumang problema sa kapwa natin. Yung celebration natin, ganoon din. Kaya mga kapatid, napakalaga ng paghahanda ng ating papuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon dahil alam natin, we are justified through our Lord Jesus Christ. Yung pinaunawain natin. Kaya sabi pa dito sa Romans 4:5, but those who are defense on faith, not on our deeds, and who are believe in Christ, we are declared guilt to be innocent in this faith that God's taking into the account in order to put the right with Himself. So napakasarap ito. Kaya pala itong Pasko ang lalim ng diwa. Sinasabi dito, hindi ito dahil sa ating mga gawa, kundi dahil ito ay iniregalo ng Diyos. In justification, the Lord's offer to us. You want to justify saved? You want to justify innocent? You must accept Jesus. Yun ang sinasabi dito ng talata. At ang sabi pa niya dyan sa 5:1, now that we have been put to right with God through our faith, we have a peace with God through our Lord Jesus Christ. Nakakaparindig balahibo na ang diwa pala ng Pasko ay pagpapalaya ng mga tao sa sambalataya sa atin. At ang pagsiselebrasyon ng Kapaskuhan ay magpapakita ng pagpapasalamat na ako ay na-justify, not our deed, but because our faith the Lord Jesus Christ. So ang Pasko, ipaliwanag natin. Isama natin ang buong pamilya sa mga gawain ito para maunawaan nila, ma-prepare nila the best preparations para sa Christmas. At yun po, yung mag-shout out tayo ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Mga kapatid, Jesus is the first for justifications of the believers. At sinasabi dito, tanda natin, granting the forgiveness and imputing His righteousness to the believers and result at a new forgiven
the status and the peace with the Lord. Yun ang gusto ng Panginoon. Yun ang gusto ng Pasko. Patawaran, kapayapaan, pagmamahalan, at ipadama sa bawat isa sa atin na tayo pinalaya dahil sa pagtong na anak ng Diyos. At ito'y walang iba kundi si Yesu Cristo. Magandang umaga po sa atin lahat. Sana po napagpala tayo ng kapaskuhan ito. Tayo po natin tumayo at magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat po kami at isang muling mahulugan ng Pasko itinuro mo sa amin. Thank you for our justification or to justify through our faith, Lord Jesus Christ. Panginoon, hindi mo kami ma-justify kung hindi mo ibinigay ang iyong buktong na anak. Hindi po kami ma-justify kung wala yung Christmas na sineselebrate namin ngayon. Kaya Panginoon, salamat po na pinapalaya mo kami, binibigyan mo kami ng enlightenment upang sa ganun, Lord, maging tama yung purposes and sense namin pagdating sa celebration ito. Maaari, Lord, na kami ay na-captures ng mga pagan culture, ng mga tradition way of celebrating Christmas. At maaaring nalalayo yung kahulugan ng Pasko. Pero mula ako, Diyos, sa oras na ito, muli mo kaming inaayos, muli mo itinatama ang aming mga kaisipan patungkol sa selebrasyon ng Kapaskuhan. And Lord, ang aking dalangin, kami at ang aming buong pamilya, tulungan mo po kami mag-speak out patungkol sa deeper meaning of Christmas. Tulungan mo po kami na sa lahat ng aming gagawin sa celebration ito ay maunawaan namin dahil kami ay niligtas mo. Kami ay pinawalan sala mo. Kami ay niregaluhan mo ng regalong hindi matutumbasan ng anumang kayamanan na meron dito sa mundo. Kaya salamat, Lord, for your sending your begotten Holy Son na kung sino man sasampalataya sa Kanya, sino man tatanggap sa Kanya, ay lalaya at mapapawalang sala sa karumingan at sa kasalanang dulot ng daigdig na ito, Panginoon. Kaya Lord, dalangin din namin na the spirit of the Christmas is forgiveness and forgiving to those who are hurting, to those who are trying to destroy our life. Thank you, Father God, dahil alam namin, sinira din kami ng kasalanan at muli mo kami inayos sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. And nagpapasalamat kami, Lord, sa mga bagay na yun. Alam namin, every day we are offended you sa maraming pagkakataon. Pero every day we have a Christmas. Dahil ang Pasko, Pasko ng pagpapatawad sa lahat din ng aming mga kapatid. Kaya salamat, Lord, sa payak na message mo. Nawa, hindi ito maging isang palasak, kundi ito isang maging pagpapala sa amin, mag-remind sa amin na kayo ang Diyos at aming Panginoon na patuloy na nagbabalang sa amin. Salamat po sa better Christmas with a better gift. At yun po ang aming Panginoong Jesus na nag-justify kami dahil sa Kanyang ginawa doon sa cross ng paghihirap. Salamat po. Ito po aming samot na langit, masasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po sa atin lahat. Thank you very much po. At we are already justified that we call Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. Napakabuti ni Lord sa kanyang sa kapahayagan po ng kanyang salita sa ating kalagitnaan. Nawa ay pagpalain tayo ni Lord sa kanyang mga salita at ito ay maging